Tuwing sumasapit ang pasukan, tila ba hindi nauubos ang problema sa kakulangan sa paaralan, sa libro, at minsan nga maging pa sa mga teachers. Ngayong gabi mga kapuso, tampok namin ang isang kwento mula sa isla ng Bantayan sa Cebu na magpapakita sa atin ng tunay na kahulugan ng salitang kakulangan. Gayunpaman, hindi ito hadlang para makamit ng mga bata ang kagustuhan nilang makapag-aral. Kung ang paaralan na nagsisilbing ikalawang tahanan ay nasa kabilang ibayo at nasa gitna ninyo ang dagat, paano ka tatawid? Paano ka mangangarap? Umaga pa lang, naghahanda na para pumasok sa eskwela sina Rafi at apat niyang nakababatang kapatid. Pag umaga, mayroon kami ng bangka sa kapitbahay. Pagpabalik ng dagatan, maglakad kami. Si Rafi ang nagsisilbing bangkero sa 5 bata. Nasasukan po kami. Minsan, masakit sa kamay. Pagdating sa paaralan, sumabak agad sa pag-aaral ang magkakapatid. Kinahapunan, hindi pa pala tapos ang kanilang kalbaryo. Dahil kapag ang tubig sa dagat ay mababa na para sa bangka. Pag umuwi, naglalakad po kami sa dagat. Minsan po malalim yung tubig. Mahirap po tumawid. Lumusong ang magkakapatid sa gadibdib na tubig. Kapit kamay silang tumatawid papunta sa isla. Ang mga bata sa isla ng Bantayan sa Cebu ang nahandugan natin ng mga bagong gamit pang-eskwela. Kung paano nga ba mangarap, matagal na itong nasagot ng mga bata sa Isla Biyagayan. Pero gusto po namin mag-aral kahit mahirap. Kasi gusto namin makatapos pag-aaral. Mga batang handang suungin at tawirin ang dagat ng pagsubok at hamon para sa pinapangarap na pag-ahon. Isang kinabukasan. Sana po ay napanood ito ng mga kinauukulan sa Department of Education o DepEd naway mabigyang pansin ang napakahirap at pambihirang sakripisyo ng mga kabataan sa isla ng Bantayan.